Power, check. Handling, check. Comfort, double check. Kung naghahanap ka ng kotse na kayang pagsabihin ng pagiging family car at fun to drive weekend machine, baka ito na ang hinahanap mo. Bigyan natin ng konting power. Iba yung E90. Pag ito yung dala mo, pag kailangan mo ng power, meron siya. Kahit halos 2 dekada na ang edad nito, may dahilan kung bakit marami pa ring enthusiast na huhumaling sa BMW 3 Series. Mas kilala ito sa E90, isa sa mga iconic generation ng BMW 3 Series. Nilunsad ito noong December 2004 at tumagal hanggang October 2013. Marami itong naging variant, gaya ng E91 Touring, E92 Coupe, at E93 Convertible. Meron pang M3 version na gumagamit ng legendary V8 engine. Sa dami ng variant, medyo nakakalito na. Kaya para mas simple, mag-focus tayo sa bida ng episode natin, ang 2007 BMW 318i. Sulit pa rin ba ito bilang daily driver? Yan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. May mga kotse na sumasabay sa uso, pero may mga kotse na kahit 19 years na ang lumipas, hindi pa rin naluluma ang dating. Yung tipong di ka magsasawa, parang high school crush mong nakita mo ulit, at ayun, crush mo pa rin hanggang ngayon. Ito ang BMW 3 Series na may legendary na flame surfacing design. Yung mga curves at body lines niya, hindi lang basta design. Kapag natamaan ng ilaw, iba ang laro ng reflection, kaya kahit nakapark lang, parang may movement pa rin. Ito rin yung panahon na hindi pa uso yung mga singkit na headlight. Hindi pa rin uso ang mga LED bulb. Kaya ito bulb type pa rin. Ito rin yung panahon na may fog lights pa ang 3 Series. At yung harap pa lang, alam mong may presence na. Syempre, nandyan ang iconic kidney grille na may chrome trim. Sa likod, clean ang design. Bulb type din ang rear combination lamp. At may third brake light sa taas. Yung side profile naman, sobrang sleek. Kahit itabi mo sa mga modern cars ngayon, hindi siya mukhang naluma. Parang naka-side skirt pa nga ang dating. Yung side mirrors nito wala pang repeaters. Chic light pa ang uso noon. 17-inch alloy wheels naman ang nakakabit dito sa unit na to. Di ko lang alam kung yan yung stock. May 4-wheel disc brake, MacPherson suspension sa harap at multi-link sa likod. Parking sensors, 360-degree camera, lahat yan wala dito. Pero hindi naman siya mahirap i-drive. Ito yung klase ng BMW na hindi na kailangan sumabay sa trend. Lumipas man ang panahon, may dating pa rin. Kung cargo space ang pag-uusapan, sakto lang ang trunk nito. Kahit 19 years old na ang kotse na to, kaya pa rin niyang sumabay sa mga mas bagong sasakyan. May extra storage compartment sa gilid ng trunk. Kasama pa ang BMW emergency kit na common sa mga BMW. Meron din itong trunk dampers kaya smooth ang pagbukas at pagsara. Maliit na detail pero premium ang dating. Under the hood, makikita ang hood dampers at isang 2-liter inline 4 16-valve engine na may 141 horsepower at 190 Nm of torque paired with 6-speed automatic transmission at rear-wheel drive drivetrain. Sa loob, may black interior at silver accent, very driver's car. Ang headlight controls nasa ilalim ng dashboard at may extra storage pa. Dagdag pogi points din yung style ng susi kapag ini-start ang sasakyan. Sa instrument cluster, semi-digital. Sa left side steering wheel, nandyan ang volume, voice command, at pagsagot ng tawag. Sa right side naman, controls para sa music, CD player, at aircon circulation. Simple at user-friendly ang analog aircon control sa gitna. May extra storage compartment din, hindi ko lang mabuksan. At base sa setup nito, may cigarette lighter.
another extra storage. Sa center console, sakto lang ang space at may 12-volt socket sa loob. Para sa drinks, may dalawang cup holder sa dashboard sa passenger side. Sa taas naman, may map light at sun visor na may vanity mirror. Leather seat naman ang upuan pero manual adjustment lang. Habang ang steering wheel naman ay may manual tilt and telescopic steering adjustment. Yung space sa harap, sporty at driver focus ang pakiramdam. Sa likod, okay ang headroom at legroom pero good for 2 adult na pasahero dahil hindi talaga pwede upuan ng gitna dahil sa center tunnel. Pagdating sa convenience, hindi rin ito magpapahuli. May armrest na may cup holder, dalawang 12-volt socket, dagdag na storage spaces at cabin light. Hindi man ito puno ng high-tech feature pero sa comfort at sporty feel, pasado ito sa araw-araw na gamit. So ngayon susubukan natin tong BMW 3 Series. Ito yung E90. Parang feel siya ng sports car. Ganun yung feeling niya kapag dinadrive mo yung E90. Well balanced siya pagdating sa driving dynamics niya. Well planted siya sa daan. Ang comment ko lang dito sa E90, may kabigatan yung steering niya kung galing ka sa mga modern BMW. Pero yung pagkabigat niya ng konti, alam mong balanse ka pagdating sa high speed. Ganun yung feeling niya. Pero hindi siya kasing bigat nung sa mga Japanese car. Magaan pa rin to compared sa mga Japanese cars. Yung brakes niya, sakto lang din. May konti lang siyang bite. Pero ang lakas ng brakes nito. So, bigyan natin ng konting power. Iba yung E90. Pag ito yung dala mo, pag kailangan mo ng power, meron siya. Napansin ko lang sa kanya yung mas rinig mo yung engine roar niya pag dinidin mo yung throttle. Talagang may enjoy mo yung kotse. Kung ito yung daily car mo, bago ka pumasok sa opisina mo, mag-i-enjoy ka muna. Hindi ito yung kagaya ng mga boring na mga luxury cars. Iba yung excitement pag ito yung dala mo. Bigyan pa natin ng power. Ang ganda ng cornering niya. Even yung suspension niya, napakaganda. Ang komportable. Yung loob niya, pag dinadrive mo siya, hindi naman siya nakaka-claustrophobic kahit mukha siyang mababa. Parang alam mo yung pagka-driver's car niya, doon nakilala yung 3 Series eh. Saka hindi rin siya mahirap gamitin kasi sakto lang din siya. Hindi naman din siya sobrang lapad, hindi rin sobrang haba. Unlike sa mga modern cars na nagsilakihan na ngayon. So may plus minus din siya. So dito sa BM, baliktad. Yung plus niya is down, yung minus is up. So kung mag-upshift kayo, down siya, unlike sa ibang Japanese cars na puro up yung plus tas down yung minus. Dito baliktad. Ang ganda ng shifting nito. Hindi ko nararamdaman yung shifting niya kahit kanina nung nakadrive ako. Ang smooth ng sequential niya. Feel ko yung pag-shifting niya, pero hindi ko nararamdaman yung shifting niya. Ganun ka-smooth yung BM. So kahit may pasahero ka sa likod at spirited driving ka mag-drive, hindi matatakot yung pasahero mo sa likod. Sa tingin ko kaya pa rin niya makasabay sa mga modern cars. Kasi maganda yung insulation, yung driving dynamics niya, pati yung quality. Pag ito yung dala mo, kung hinahanap mo yung comfort, in the same time, yung spirited driving, kayang-kayang ibigay ng kotse. Kahit sabihin na natin na medyo may edad na siya,
Pero yung driving dynamics siya hindi nababawasan. Subukan natin ihataw. Oo. Inaantok ko eh. Yan. Yung high revving dito sa 3 series, ang ganda eh. Hindi siya nabaon, kagaya ng mga subukan natin mga kotse. Iba yung feel eh. Nandun yung comfort level. Saka ang bilis mag-shift. So kung kailangan mo ng mas mababang gear, mabilis siya magda-downshift. Napansin ko dito sa E90. Saka ang dali niya rin isingit. Grabe yung pagka-balance niya sa corner. Okay siya maging Sunday car, in the same time pwede rin siyang daily. So dito ilan yung kilometers per liter to? Yung mga 6 to 7. 6 to 7. Para ka lang naka-Innova nun. Pero dito kasi okay lang mag 6 to 7 kilometers kasi iba yung pagka-fun to drive niya. Bago natin tapusin ang review, may isang bagay pala akong nakalimutan banggitin sa test drive. May sport mode ang BMW 318i na nakalocate mismo sa gear shifter. Ang pakiramdam niya ay parang naka-sequential mode ka rin. Ang pinagkaiba lang, hindi mo na kailangan magpalit ng gear ng mano-mano. Pagdating sa driving experience, nandito pa rin yung dahilan kung bakit maraming nahuhulog sa 3 Series. May balance ng comfort at handling. Kaya kung gusto mo ng kotse na pwede pang family car sa weekdays at pang enjoy sa weekend drive, pasok na pasok ito. Siyempre, hindi rin ito perpekto. Kung fuel economy ang priority mo, hindi ito kasing tipid ng mga modernong econo cars o hybrid vehicles ngayon. At kung usapang maintenance, hindi rin kasi mura ang mga pyesa kumpara sa typical Japanese sedan. Sa kasalukuyang market, halos kapresyo na ng mga modelong slightly used econo cars ang isang BMW E90 sa FB Marketplace. Kaya para sa iba, sulit ang trade-off dahil ibang klase ang driving experience na makukuha mo. At dito papasok ang tanong, gusto mo ba ng kotse na point A to point B lang? O gusto mo ng kotse na bawat biyahe may ngiti ka paglabas mo? Dahil iyon ang isang bagay na kayang ibigay ng BMW 318i. Yung excitement na bihira mo nang maramdaman sa karamihan ng modernong sasakyan. Kung gusto mo ng episode na ito, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa susunod na episode ng Drive Talk.